nagpi-preach sa mga unchurched people. At ngayon po, dadako ulit tayo sa continually po na pag-aaral natin. So, nung una po, pinag-aralan natin yung kailangan magkaroon tayo ng make the anong tawag dito, ma-adapt natin yung style ng audience natin. Yun yung first point natin last 2 weeks, 2 weeks ago kasi si Ate Meds yung nagmensahe. Adapt your style to your audience. Amen? Ina-adapt natin kung paano, inahanap natin kung saan sila nasasaktan, di ba? Ito kasi hindi to tungkol sa mga church people na pumapasok na sa church. So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung para kang evangelist na humahayo ka sa labas at kinakatagpo mo yung mga tao sa labas para maaya natin sila sa pagsamba sa Panginoon. Amen? So, mahalaga yung communication natin. Mahalaga kung ano yung topic na ibibigay natin, di ba? At hindi tayo laging bagsakan ng mga verses sa kanila kasi we have to makuha yung kanilang loob. Amen? Kukunin natin yung God's word na inai-apply natin, 'di ba, sa people needs, sa pangangailangan ng mga tao na nasa harapan natin. Hindi naman kasi pwede tayong mag-preach ng about giving tapos namatayan yung nakaharap natin. Amen? Napakalayo naman ng 'di ba, ng topic. Paano natin maibibigay application sa kanila? Nagpe-preach ka ng 10% na ikapo, tapos nagluluksa yung kaharap mo. Amen? Hindi po pwedeng gano'n, kailangan katagpuin natin yung kanilang sitwasyon. Amen? O kaya naman, birthday niya ngayon, tapos ang pini-preach mo naman sa kanya is um, yung paghahari ni David. 'Di ba? Kinukwentuhan mo siya ng paghahari ni David. Nung nakipag-away siya, nung naging baliw siya sa harapan ng king, 'di ba? So, ang layo, 'di ba? Kaya kailangan alam natin yung strategy, alam natin kung paano natin maaabot na, yes, gumagamit tayo ng God's word, amen, nasisingit natin yung God words, na naaabot at the same time yung kalagayan at sitwasyon ng mga tao na nasa harapan natin. Amen? Kaya yun yung kahalagahan, yun yung nag-e-edify ng nagpapalawak na nakikita natin yung ating both yung book ng Lord na verse by verse, nakikita din natin na alam dapat natin yung topic na sinasabi natin na necessary doon sa tao na nasa harapan natin para mag-grow sila. At ganun din sa church natin, di ba? Kaya natin pinag-aaralan yung mga topically na mga pag-aaral sa churches, katulad ng mga pinag-aaralan natin sa spiritual mentoring, sa iba pang mga pag-aaral natin, enable for us na magkaroon tayo ng karunungan, malaman natin kung sino din yung audience nila doon, bakit ba nila pinag-uusapan na bawal noon, di ba? Yung mga pagtuturo ng mga kababaihan, sino ba yung mga audience nila noon, di ba? Ngayon, malaya po ang bawat isa, no? Lahat po tayo, no? Hindi natin dapat inaano na kung sino magtuturo, babae o lalaki. Kailangan nating maintindihan ng malalim na ang espiritu ng Diyos po ay sumalin sa babae at lalaki. Yung espiritong na kay Kuya Lindon is espiritu rin na nasa akin. Kung espiritu ni Jesus, as same na spirit na bumuhay sa kanya nung siya ay namatay at nabuhay muli, is iisang espiritu na na kay Kuya Lindon at nasa akin. Amen? So I can teach, di ba? I can speak kasi same spirit na nagbigay ng inspirasyon sa Word of God. Mga kapatid, kaya wag tayong naniniwala pag babae ka, di ka pwedeng magturo. Pag lalaki ka lang, kailangan ikaw lang ang nagpapastor. Hindi po totoo yan, no? Walang sex ang Hindi siya female, hindi siya male. He is a God. He is a person na ginawa kanyang templo, whether you are babae or lalaki. Amen? Kaya huwag tayong maniwala sa mga doctrine na ganun po, no? Mahalaga na ikaw ay marunong ka sa salita ng Diyos, nakakaunawa ka, may wisdom ka, 'di ba? Nasa iyo ang spirito ng Diyos, pwede kang magturo, pwede kang magpahayag ng kabutihan ng Diyos. It is for everyone. Ang magandang balita po, pag naunawaan mo to, para to sa bawat isa. Kaya nga to mabuting balita. Amen? At kung walang mabuti dyan, ibig sabihin wala yung Diyos. Amen? Dahil lahat ng mabuti ay galing sa Diyos. Walang mabuting buhay walang Diyos. Amen? Nagiging mabuti lang ang buhay natin dahil may Diyos tayo.
Nagiging mabuti tayo sa tao dahil may Diyos tayo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Now, ang pag-aaralan natin, pagkatapos nating i-adapt yung kanilang style ng audience natin, next po na pag-aaralan natin, how to preach to the unchurched people, point 2 natin, make the Bible accessible to unbeliever. Make the Bible na madali lang nila ma-access. Amen? So, ang mga unbelievers po, usually, ang pakiramdam nila, ang Bible po, mahirap intindihin. Amen? Parang tayo nung una, hindi natin maintindihan. Para sa kanila, strange yung mga pangalan doon, 'di ba? 'Di ba, yung mga pangalan na binabasa nila at yung mga title po. Kaya para sa kanila, yung tunog po ng Bible, hallelujah, is parang nilalayuan, iniiwasan. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Purihin ka, Ama, Diyos na makapangyarihan, dakila't makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Patuloy naming nilalapit ang bawat isa sa amin. Patuloy kaming nagpapahugas at nagpapalinis, Panginoon. Nagpapatuwid ng tamang puso, intensyon, purity, Panginoon, sa harapan mo. At patuloy na nagpapakumbaba, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Ama, salamat po sa katagumpayan ng gawaing ito. Patuloy nga pong mapuspos ang bawat isa, mabuksan ang mga tenga, puso, Panginoon. At Lord, ilagay mo sa akin mga bibig ang mga salita na nagmumula, Panginoon, sa iisang mind, iisang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Ama. Tunay nga na ikaw nagbigay ng inspirasyon sa iyong mga salita. Tulungan mo akong magpahayag, Panginoon, na maunawaan namin ng masigit na mas malalim, Panginoon, ang kapahayagan mo sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na to. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na pagsamba. Lord, itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw po ang Panginoon na patuloy na maluwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, sabi po dito sa ating verse, Colossians 4. Dako po tayo sa Colossians 4. 2 hanggang 6, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Verse 3, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. And then, tumalon tayo sa Ephesians 4, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makadulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, malinaw po na inuutusan ng bawat isa sa atin na sikapin ninyong laging maging kaaya-aya. 'Di ba? Ang pananalita natin at lagi daw tayong maging handa po sa pakikitungo. Amen. Sa iba at samantalahin daw natin ang pagkakataon, mga kapatid. It is end of time. Ang nagsasalita po dito si Tatay Pablo. Amen. So napakahalaga po na tayo ay nag-evangelist at naghahayag po ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi ko dito sa inyo na yung mga unchurched people, nako-confuse sila, hindi po katulad natin, and galing din tayo doon. Kaya dapat kapag natututo tayo ng salita ng Diyos, dapat pag nagpapahayag po tayo ng salita ng Panginoong Diyos, natututo tayo na una, inaabot natin sitwasyon nila at ngayon, gawin natin na parang mahirap abutin ang salita ng Diyos, na hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Amen? Huwag nating pahirapan na ipahayag po, lalo na sa mga unchurched people, hindi man natin kailangan gamitan ng Greek word. Ang sabi ng Greek word, theologian, mga ganun. Hindi natin kailangan gawin yon kapag bago lang sila o mga unchurched people po. Hindi siya, hindi siya very useful na gamitin. Amen? Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng strategy
sa pagpapahayag po ng salita ng Panginoong Diyos, especially yung mga tao na nako-confuse po sila. Amen? At hindi naman sila pamilyar, syempre, pag sinabing ang church people, hindi ito nagpupunta sa church. Amen? So, kinakatakutan nila yung church o masyado silang busy. Amen? At hindi sila madalas nagpupunta sa church kasi nga, minsan may mga tao na natotrauma din naman sa loob ng church. Minsan, sobrang spiritual kasi. Hindi naman nang humingiti, nagsisimba lang. 'Di ba? Wala naman ng ka-joy-joy sa sarili. 'Di ba? Hawak lang yung Bible, hindi na mabiro. Alam niyo 'yun, yung parang simpleng biro, hindi na nakakangiti. Huwag naman pong gano'n, ano? Huwag naman sobrang sobrang ano, religious na nangyayari, parang ritual na po ang pagsamba. Amen? Hindi porke tayo ay mananampalataya, ano, hindi na tayo tumatawa. Amen? Kasi nakakatakot naman lapitan yung mga taong ano, nakahawak ka na lang ng Bible, sobra mo naman ng seryoso. Amen? So, since tayo po ay ano, kasi bakit ko sinasabi yun ano, ang prutas po ng banal na espiritu may joy, tama? May love and joy. Pero bakit ikaw hindi ka nakakangiti? Ba't ikaw hindi ka na, alam mo yun, hindi ka naman na mabiro? Nakaseryoso ka na lang. Hindi ka na ano. Kaya ano, no, wag natin tanggalin. Yes, may love. May love po ano, hindi naman nakikipagbiruan ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, wag natin tanggalin yung kagalakan. Amen? Na masaya tayo na umaabot ng mga kaluluwa. Kasi yung word na binibigay natin is word ng buhay, hindi word ng patay. Na mukha tayong bangkay, mukha tayong patay. Wala man lang tayong kaayos-ayos. 'Di ba? Naghahain tayo ng salita, hindi mga makapagsuklay. Wag naman po tayong ganun ano. Maging presentable din tayo, maging kaaya-aya din tayo. Amen. Kaya nga tingnan niyo si Satanas nga kaya niyang ano yung sinisend niyang mga tao 'di ba, mga nakaayos, 'di ba? Mga magagandang tingnan, maayos yung mga itsura nila, tapos tayo po na mga naghahayag kung ano na lang ba ang isuot natin, maging presentable din tayo 'no, lagi rin nating titingnan na yung mga bagay na ano, maging kalugod-lugod din sa harapan ng Panginoong Diyos. Amen. Tapos yung dala-dala nating salita, since salita po ito ng Diyos, dapat may buhay. Ito yung word of life, 'di ba? Na kailangan nating gawin lahat para maibigay ito at maihatid ito sa mga tao na hindi po nakakarinig ng salita ng Diyos. Yun yung trabaho natin. Kaya tayo nag-aaral, tinuturuan at sinisikap ng mga pastor natin na i-disciple tayo, turuan tayo ng tamang salita, 'di ba? Ipanawa sa atin yung tamang tamang pag-uugali na maunawaan natin na kailangan maging maging hindi tayo gumagamit ng masasamang salita para sa mga tao. Kailangan makaramdam ng komportable yung mga taong inaabot natin. Kasi ito yung tulong na pwedeng maibigay natin sa kanila. Amen? Yung maging komportable sila, magkaroon tayo ng contact, 'di ba? Ano yung mga bagay na gagamitin natin? Magkaroon tayo ng mga several thing na makakapag-relieve ng anxiety nila. Amen? Magi-spark ba yung interest nila? Parang magliliwanag yung spark ng interest nila sa Bible, na lalo na sa mga unchurched people. Kaya nga una dito, basahin daw natin yung Bible from the newer translation. Hindi sumalalim na mga ano, gamitin natin yung madali lang maunawaan na Bible. Amen? Yung translation na hindi po sobrang lalim. Amen? Yung mga wonderful translation po ng ano ng Bible, meron po na available ngayon. Amen, na mas madali pong maunawaan. Wag maging komplikado yung ating pag-ano, pag-aakay o pag paglilid natin sa mga tao na iparamdam natin na madali lang i-access yung Bible. Hindi kailangan maging struggle tayo na ibigay po yung ano, yung salita ng Diyos sa mga tao. Hindi maging komplikado para sa kanila. Amen? Kasi ang dami pong mga Bible na pwede nating gamitin na madali lang nilang ma-access at maunawaan. At huwag tayong gumamit 'pag halimbawa nasa labas tayo ng ano, ng church, huwag tayong masyadong gumamit ng verses na masyadong malalim yung ibig sabihin. Alam niyo yung mga practical, 'di ba, yung mga actually yung John 3:16 napakalinaw naman na po yun, eh. Ayusin lang natin paano ba maa-adapt ng tao, 'di ba, kung gusto natin na ano o kaya
kung inaabot naman natin yung mga anxiety nila, gumamit tayo ng mga verses lang na katulad ng ano, do not worry about tomorrow, 'di ba? Sabi po sa Bible, wag daw tayong mag-alala sa bukas, ate. Hayaan natin ang bukas ang mag-alala sa bukas. Ano po bang ibig sabihin nun, te? Sabi po dito sa Proverbs, dito po sa ano, karunungan na nagmumula sa Diyos, hindi naman daw natin kayang dugtungan ng isang oras yung buhay natin sa pag-aalala. 'Di ba? Tama naman po yun, ate. Kung halimbawa ba mag-isip ka ng buong magdamag, kaya mo bang dugtungan ng isang oras yung buhay mo? 'Di ba? Papangit lang tayo, magkakaroon lang tayo ng eyebag, mapupuyat ka lang. Pero nandun pa rin yung problema. Pero kung halimbawa, matutunan natin na ipagkatiwala po sa Panginoon yung anxiety natin, 'di ba, magigising ka na meron kang sapat na tulog, na fresh yung pag-iisip mo na makapag-isip ka ng tama para sa bukas. Kasi kailangan nating maniwala at manampalataya po na may magagawa ang Diyos. Alam niyo po yun, yung simpleng pahayag na hindi mo naman kailangan sobrang laliman. Maging approachable, 'di ba, tayo sa tao na hindi gano'n naman kahirap intindihin ang Bible. Na katulad ng pinag-aaral, maging accessible yung Bible sa kanila in a way na hindi sobrang hirap. 'Di ba? Na parang, oo nga 'no, sabagay tama ka, 'di ba? 'Di ba, sabagay tama ka, yung gano'n po, na maihayag sa kanila 'di ba na ano, hayaan niyo po 'di ba na mabuti po ang Diyos. Lagi nating aanuhin na alam po namin na ako din po, yung gano'n tapos ka magte-testimony aabutin mo katulad nung unang pinag-aralan natin, abutin mo yung kalagayan ng audience, 'di ba? Dahil sa testimony na meron ka, amen, na makapagpapalakas, magpapatibay sa kanya. Amen. Kasi yun po yung kahalagahan ano na hindi maging komplikado yung paghahayag po, na maging clear na ito yung katotohanan. Ito yung word ng life na magbibigay ng buhay, pag-asa sa mga tao, hindi hindi po yung kasalanan, 'di ba? Yes, may kasalanan, pero ibigay din natin yung daan ng way kung paano tayo makakaligtas sa kasalanan. Meron kasing mga nagpi-preach sa highway, 'di ba, sa mga market na puro na lang kasalanan, mapupunta kayo sa impyerno 'pag 'di kayo tumanggap sa Diyos. 'Di ba? Paano ba tayo mag-approach ng malinaw na 'wag naman tayong harsh. Kasi sabi ng salita na binasa natin, huwag kayong gumamit ng mga maaanong salita, 'di ba? Mga mapanakit na salita kasi hindi naman siya dinisenyo para manakit eh. Amen? 'Di ba? Hindi siya dinisenyo para ano, para durugin natin. Lalo na yung mga unchurched. Tayo nga eh, na nasa church na, 'di ba? Kapag tayo nasasaktan, nahahagi yung ating ego, nasasaktan tayo, nakakarinig pa tayo ng salita ng Diyos, ha? Eh, paano po yung mga hindi nakakarinig ng salita ng Diyos? Eh, di iiwanan nila tayo, imbis na maingganyan natin sila na makapakinig. Amen? Kaya napakahalaga, katulad ng tula, mahalaga kung ano yung pinipinpoint mo doon sa title ng tula mo. Ganon din po sa Bible, mahalaga na pinipinpoint natin sila sa Diyos. Sa Diyos na ano bang katangian ng Diyos? Diyos na mapagmahal, Diyos na maawain, Diyos na mapagpatawad. Amen? Kasi alam nyo, ang mga tao sa labas, hindi naman nila kailangan ipinpoint na makasalanan sila kasi lahat ng tao naniniwala ako, alam nila na nagkakamali sila. Alam din nila na nagkakasala sila. Palitan natin yung strategy natin na, 'di ba, yung Diyos ng pag-ibig. 'Di ba, yung love, 'di ba kasi sabi nga yung Bible is love letter. Pero bakit parang 'pag binabasa natin sa mga tao para tayong nananakit, 'di ba? Parang, 'di ba, the more na lumalalim yung yung pag-unawa natin sa Bible, the more tayong maging loving, 'di ba, na mag-approach din na parang kahit sa atin nagsasalita ka pa lang, Ate Jane, bakit gano'n ka magsalita? Nararamdaman ko yung ano, yung love sa pananalita mo. Alam mo yung iba'y datingan na gano'n, Kuya Lindon, yung pag-akbay mo pa lang sa tao, "Kamusta po kuya? Kamusta ka ngayong araw na 'to?" 'Di ba? "Ano po ba yung mga pinagdaanan niyo ngayon kuya? Puwede ba tayong" alam mo yun, yung gano'n yung approach na ano, may joy ka, 'di ba, na hindi ka nakakatakot. Hindi ka ano, andun yung ano, yung parang parang ngiti mo pa lang nag-i-invite na. 'Di ba po? Yung gano'ng pag-a-approach sa tao, amen? So next point po is use pew Bible. Ito yung tinatawag na ano, ano yung anong tawag dito, yung nagpa-purchase ka ng mga ano daw, ng Bible na katulad ng nilalagay nila sa mga ano, mga cheap na Bible lang siya pero
at least na ano, meron tayong mga at least dala-dala ano, kaya tingnan niyo sila Tele Telestay, ano yung mga nag-aano, e-evangelist sa highway 'no? Meron silang mga binibigay na mga Bible na hindi naman kamahalan, pero alam niyo yun, yung habang tayo nag-aano kung meron talagang budget nga, sana nga bina-budgetan yung mga evangelist 'no, na meron din silang pinapamigay na mga cheap na Bible na maibigay din sa mga pinapahayagan nila. Yun daw, gumamit tayo ng mga Bible daw na madali lang, dalhin, madaling madaling ano, madaling unawain, madaling hanapin yung mga verses. Lalo na kahit ikaw 'pag nag-aano ka, nagpupunta ka sa evangelist, dapat yung dala mong Bible yung kaya mo lang buklatin o kaya mag-mark ka, maglagay ka agad ng mga bookmark dun sa mga ano na pwede mong gamitin ngayong araw na 'to. Kasi 'pag mag-e-evangelist ka naman, hindi ka naman susugod na hindi ka handa, eh. Dapat meron ka ng mga naka-prepare, 'di ba? Hingi ka ng wisdom 'pag anxiety ba, ano yung mga word, 'di ba? Kapag ano, namatayan yung tao, ano yung mga babasahin mo, dapat meron kang mga nakahanda 'no? By the wisdom of God, may mga nakahanda ka. Tapos yung Bible mo, yung alam niyo yun, 'di ba, madalas nilalagyan po ng mga mark na Mateo 'to, Psalm 'to, yung gano'n. Yung madali mo lang buksan. Yun yung sinasabi, magdala ka ng pew Bible na kaya mo lang siya buksan, hindi yung hanap ka pa ng hanap. Alam mo yun, hinaantay ka ng magbabasa sa'yo, nagmamadali, hindi mo na mahanap yung Bible mo kasi nga ang hirap hanapin nung ano, 'di ba? Ano yung Bible po na pagbuklat mo, alam mo yun agad, 'di ba? Meron kang mga tanda. Hindi ka magdadala ng Bible na naghahanap ka pa lang, umalis na yung kausap mo sa harapan sa sobrang tagal mong maghanap ng scripture. Amen? Naiwanan ka na pala. Alam niyo po yung gano'n? So, yung magdala ka lang ng Bible na hindi hindi madali lang hanapin. Amen? Yes, yung mga may thumb mark na ganyan na alam niyo po na bubuklatin niyo na yun na agad yung scripture. Amen? So, madali siyang mahanap. Hindi ka mapapahiya na nagbubuklat sa harapan para ma-prevent yung pagwe-waste mo ng time. Kasi talagang mahalaga ang oras, lalo na yung mga taong naglalakad sa kalsada, mahalaga yung mga oras niyan. Kaya yung naglalakad sa kalsada, lalo na ang init-init, ang tirik-tirik ng araw, di ba? Wala silang panahon na mag-antay sa atin. Kaya maging strategical yung way natin ng pagpapahayag and even sa mga dala nating Bible. At saka maganda rin na meron tayong mga kabisado ng mga Bible, ano? Purihin ang Panginoon. Next po, select your scripture reading with the unchurched in mind. Select your scripture reading with the unchurched in mind. So habang tayo naghahanap ng scripture, 'di ba? Dapat yung equally na magi-inspire, amen, sa kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi lahat ng nakalagay sa scripture, mga kapatid, ano, hindi lahat do'n is maaano mo sila, mo sila sa ano, sa inspiration, 'di ba, na maniwala sila sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Kaya maghanap tayo, lalo na 'pag unbelievers yung kausap natin, maghanap tayo katulad ng sabi ko kanina, ng scripture na tatama, amen? Yung applicable sa tao na yun. Yung mga passage na malinaw, yung appropriate siya para sa mga naghahanap o maghahanap pa lang sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga, no? Napakahalaga na binabasa natin. Kaya nga katulad ng sa Psalm, 'di ba sa Psalm 58, 'di ba sinasabi doon na break the teeth in their mouth, O God, like a slang melting away, it's move along in the stillborn child. Amen? So, huwag tayong bumasa no ng mga verse na hindi po applicable. Katulad dito, break the teeth. O, 'di ba? Pag ano sa Tagalog yun, 'di ba? Basagin mo, Panginoon, yung kanilang mga ngipin, 'di ba? Ganun. Alangan naman yun ang basahin mo sa unbelievers, 'di ba? Bubuklatin mo ba yung Psalm 58 na yun? Amen? At yun ba ang babasahin mo sa kanya? Siyempre, masya-shock siya. Ano? Ano sabi ng Bible na yan? 'Di ba yung ganun po, ano? Kaya ano, alam niyo yun, magkaroon tayo ng karunungan talaga na alam natin na yung passage na yun 'pag binasa mo siya in in your own, 'di ba, quiet time, 'pag na meron tayong quiet time, markahan niyo yung mga passage na madali lang unawain.
Amen? Yung madali siyang 'pag binasa mo, andun talaga yung kaunawaan. Kasi wala namang revelation yung mga taong unchurched, eh. Hindi sila katulad natin. Kaya mahalaga ano na salain, alam niyo po yun, sasalain din natin yung mga binibigay natin, yung mga certain text na kailangan require ng more explanation na madali lang. Amen? Kaysa sa katulad natin. Iba kasi yung kaya nga 'di ba tayo mga nasa church people kaya nga sine-separate yung mga taong ano na, eh, lagi na nasa church, 'di ba, yung mga bago pa lang. May mga church na gano'n, amen? Yung wini-win pa lang, mga bago hindi pa sila kasi sabi nga sa Bible may mga bata pa lang, 'di ba, gatas pa lang iniinom, pero darating ang panahon karne na, mangunguya na, 'di ba? So, nire-require din na tayo 'pag lumalabas tayo hindi agad karne ang ibibigay mo, 'di ba? Hindi gano'n. So, maghanap tayo ng mga required na Bible verse. Amen? Na magbibigay sa kanila ng understanding, na mapapalapit sila sa Diyos at maunawaan nila yung benepisyo. Amen? Na mag-show ng love and benepisyo ng knowing Christ. Amen? Knowing Christ Jesus sa buhay nila. Kasi mahalaga yon. Yun naman talaga ang dapat nating ihatid sa mga tao. Amen? Kaya kailangan mag-provide tayo ng mga outline ng scripture, amen, na dapat nakalabas na rin. Pwede rin naman magsusulat tayo, 'di ba? I-provide natin o kaya mag-print out tayo ng mga Bible verse, message sa Bible verse na naka-written na. Ayan, tama rin yun, no? Maganda rin yun, no? Na halimbawa, for anxiety, yung mga verse ng anxiety, nakasulat ka na. 'Di ba? O kaya sa mga tao na may shame, kahihiyan, gano'n, may mga verse ka din. Mga broken heart, may mga verse ka din, naka-separate siya, in order siya. Amen? Pwede rin nating gawin 'yan, 'no? For the reason para maano, mas madali nating maabot. Amen? Kasi yung mga unchurched people, they don't have their own Bible. Kasi unchurched people nga sila, eh. Kaya nga sila tinatawag na unchurched people. So, pwede rin tayong maging ano, tayo po, relief para sa kanila na makapag-find tayo ng mga scripture or text na matatanggal yung kanilang embarrassment. Na hindi naman ano, komplikado ang pagkakaroon ng Bible. Kumbaga, maihatid natin sa kanila na mahalaga din na may alam tayo sa Bible kasi ito yung magtuturo sa atin ng mabuting buhay, tuwid na buhay, tamang buhay, 'di ba? Buhay, 'di ba? Buhay na paglilingkod sa Diyos. Na masarap mabuhay na kasama ang Diyos. Kaysa yung nabubuhay tayo po na 'di ba, na walang Diyos. I mean, yun yung mai-ano natin, mai-approach natin sa mga tao sa labas. Kaya napakahalaga na ano po, puwede rin maging creative tayo. Bakit hindi natin gawin ng ano, parang alam niyo yung nakakaakit yung mga Bible na binibigay natin. 'Di ba, puwedeng yung cover ng Bible lagyan natin ng design, 'di ba, habang may Bible may mga flowers, 'di ba? Mga favorite na ano, yung mga gano'n po ano, yung kung ikaw ay creative na tao, puwede mong gawin 'yun para maging kaakit-akit lang. 'Di ba 'pag may mga libro tayo, notebook tayo, dinidesignan natin para maging minsan parang makapagtawag ba ng pansin sa mga tao para mag-spend ng time, amen? So, mahalaga po ano na gano'n. Kaya kaya one more thing din, yung pag-i-spend natin ng oras sa mga tao na nasa labas, amen, dapat mabilis din tayo, mabilis na malinaw yung ating mga pagsasalita na hindi natin nanakaw o magtutok long time yung paghahayag natin ng salita. Simpleng passage, simpleng message. Amen? Mahalaga po rin yun. Then, one more thing na mahalaga, magbasa tayo ng verses na yung hindi man sumisigaw, yung alam natin na malakas yung boses natin, pero everyone, yung 'pag halimbawa nagga-gather tayo sa labas, lahat ng mga Bible is pare-pareho, and then i-encourage natin sila na magbasa ng Bible ng sabay-sabay, para may part din sila na participate sa atin. Kung halimbawa fellowship 'yan ng mga unchurched people, 'di ba, ng gathered, for example, 'di ba, yung mga purposely natin na na paghahayag, 'di ba, yung pag-i-invite for birthday, ganyan. Bigyan natin sila ng mga Bible, then sabay-sabay basahin ng malakas. Amen? Mahalaga din po 'yoon.
na ma-encourage natin sila. And mahalaga din na maipaliwanag natin sa kanila na pwede nilang gamitin yung mga Bible na yun at turuan din natin sila na compare sa ibang Bible, 'di ba, yung kanilang mga pinag-aaralan. Amen. Para kung hindi nila naunawaan, punta sila sa ibang Bible kung meron silang another translation. And sometimes the audience, 'di ba, na naka-circle sila, puwede rin natin silang turuan kung paanong i-underline yung mga kapag ito naman is halimbawa fellowship, may time kayo, may take time na i-margin nila or bigyan mo rin sila ng mga pen, 'di ba, na puwedeng i-highlights yung mga important na mga verses. Amen? So, mahalaga din 'no, 'pag gathering naman, mahalaga din na maituro natin sa kanila to encourage them. Tapos o kaya kung may extra ka pang income, 'di ba, bigyan mo sila ng extra notebook, 'di ba, para maging devotion notebook nila na ma-encourage din yung mga tao. Amen? So, yung mga bagay na ganito, we can help people to remember, 'di ba, yung mga passage, yung mga message na hindi nila makalimutan. Kasi maraming percent ng tao talaga, even tayo po, 'di ba, makakalimutin tayo. So, mahalaga na mag-take note tayo, 'di ba? Minsan turuan mo sila na kapag may inspirational na verse ka, 'di ba? Isulat mo 'yun and idikit mo sa salamin mo, idikit mo sa pinto mo, idikit mo para magpaalala sa'yo that God is with you. 'Di ba yung mga gano'n na mga pag-aakit sa mga tao po na nakikinig sa atin. Amen? Turuan mo sila, idikit mo sa refrigerator mo para lagi mong maaalala. Amen? Yung mga note, yung mga pagpapalakas ng mga verses na hindi ka makalimot, idikit mo sa sasakyan mo. Amen? Amen, mahalaga po 'yun ano. So, sa mga group din, sa mga small group na mga discussion, 'di ba, yung simplihan natin tapos ano natin, yung maaabot yung kanilang, real life, 'di ba? Real talk lalo na kasi ito yung mahalaga, eh. Kasi kapag mga church people, 'di ba, meron na silang idea, pero yung mga unchurched people, kailangan ma-encourage natin sila how we talk, 'di ba? How we encourage them na maging inspirasyon yung Word of God, how they be close to Jesus, how they know Jesus, 'di ba? How they love Jesus, how to walk with Jesus. Amen? How to be mind like Jesus. Amen? So mahalaga po yung gano'n. Kaya yung mga member na kayang magturo, 'di ba? Kaya nga sila dini-disciple, sila yung mga nire-release sa church. Kaya napakahalaga ng mga evangelist. Alam niyo ba? Kasi gift talaga ang pagiging evangelist. Hindi lahat ng tao sa church, they can encourage. Kaya nga gift ang pagiging evangelist. Amen? Kaya mahalaga po na maging tayo, maging handa tayo sa lahat ng oras. 'Di ba sabi niya sa Timothy, maghayag tayo ng salita ng Diyos, napapanahon at di napapanahon. Kasi ang mabuting balita, laging tama yan. Laging mabuti yan sa mga tao. Amen? So, kasi alam nyo, ito kasing mga na to, one day, alam nyo, dahil sa ginagawa natin na pagpapaalala at pagre-remind sa mga tao na mahalaga si Jesus, one day maaalala nila kayo. Kasi ito yung mga bagay na valuable. Ito yung mga bagay na message ng Diyos. Kaya ito magandang balita na, na alam nyo po, tatatak to sa puso ng tao kapag nakuha mo, maa-amaze sila na parang sasabihin nila sa'yo, "You bless my day." Alam mo yung yung sabihin mo lang, "God bless you, God's love you," may impact yun sometimes sa ibang tao kasi you don't know. Yung mga taong lumalakad sa market, di mo alam kung anong pinagdadaan ng mga yan. Yung simpleng salita na alam mo yung tatapikin mo isang tao, "Mahal ka ng Diyos, ate." Alam mo yan, yung pagre-remind na ganun lang. Gumamit tayo ng mabubuting salita. Amen. Katulad sa mga eskwelahan, sa mga school po you can use the word of God din sa mga estudyante, 'di ba, na applicable sa mga sitwasyon nila. Katulad ng mga word na sa Bible, 'di ba? Do not, 'wag kang makisama sa mga kaibigan na masasama kasi they can corrupt you. Ganun yung mga gamitin mo. For example, 'di ba po, pag mga high school, 'di ba, pag sumama ka sa manginginom, 'di ba, may future na nag-aantay sa'yo ahead of time. Pero kung sisirain mo sa umpisa pa lang at di ka magtatanim ng mga bagay na mabuti, 'di ba? Ano yung pwede nating ihain, 'di ba po, sa future natin? Kaya hindi tayo pwedeng magtanim ng masama, 'di ba? Nakikipag-inuman tayo dahil nag-e-expect tayo ng mataas na grades. Alam niyo 'yon, yung wisdom na kaya mo lang abutin yung mind ng estudyante. Hindi mo kailangan lumalim na masyado, 'di ba po? Lalo na yung mga teenager, lalo na yung mga
anak natin. Amen? Purihin ang Panginoon. So, amen. So, purihin ng Diyos, ano po, so marami pong mga bagay na pwede tayong, pwedeng nag-aantay po sa bawat isa. Kaya kailangan ma-recognize natin yung mga klase po ng mga bagay na to. Kasi one day, meron kayong mga masasalubong na tao. Minsan may dadalhin sa inyo yung mga tao. Amen. Minsan makakakita ka ng aksidente sa harapan mo na, di ba? Na puwedeng ginagamit ng Panginoong Diyos para maging pagpapala ka sa mga taong yun. Minsan may mga taong galit na galit, makakatagpo ka ng boss na galit na galit. Pero kung alam mo, 'di ba, i-notice yung mga piece of advice, 'di ba? Reminder ng Diyos, piece of knowledge, 'di ba, na inspirasyon. Kaya nating i-recognize yung mga outline, 'di ba, na pinipik natin o dine-devotion natin o tinatapik natin para hindi tayo magkaroon ng pagka-confusion. Amen? O magkaroon ng hiya na mai-share po yung gospel. Amen? Kaya napakahalaga na even tayo, kahit nga tayo, 'di ba, makakalimot din tayo. Yung mga pag-iipit lang natin ng note, 'di ba, sa mga wallet natin, sa mga bahay natin, sa mga sasakyan natin, sa mga libro natin. Mahalaga po 'yun, maging positive tayo, tayong mga mananampalataya. Alam niyo, kailangan tayo ng mundong ito. Kaya tayo tinawag na ilaw at asin ng mundong ito dahil may benepisyo ang pagkakaroon natin ng pagtitiwala sa Diyos at positibong mind. 'Di ba, sa mga method na tinuturo sa atin ng Panginoon, kung paano tayo magsasalita, kung paano tayo maghahayag sa mga tao sa labas. Maraming mga tao ang nangangailangan ng inspirasyon at mabuting balita ng gospel na tinatawag na ma-adapt din nila yung ganitong mga style na binibigay ng Diyos sa atin, yung pagtuturo, yung pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya hindi makakarating ang scripture o mabuting balita kung walang mga apostol, kung walang mga tao na nagsikap din na magpahayag ng salita ng Diyos, maghatid ng salita ng Diyos sa atin. Kaya nga pinapaalalahanan tayo, maging matyaga kayo sa panalangin. Amen? Manalangin tayo lagi, humingi tayo sa Panginoon. Lagi tayong maging handang magpasalamat sa Panginoon. Lagi nating idalangin na lagi tayong bigyan ng mga pagkakataon ng Panginoong Diyos na maipahayag natin yung mabuting balita, na maipangaral natin, mahayag natin yung hiwaga ni Kristo. Amen? Kasi maraming mga bilanggong tao sa labas. Maraming mga taong nasa darkness. Ipanalangin natin na maipahayag natin ito. Ipanalangin natin yung mga evangelist, mga pastor natin, mga kapatid natin na maging malinaw sa atin. Amen? Gaya ng nararapat na gusto ng Panginoon sa atin. Maging matalino tayo sa pakikitungo. Amen? Sabi dito sa salitang pinag-aaralan natin, lalo na sa hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi ito yung maglilid sa kanila na anong hiwaga sa'yo? Anong meron ka? Bakit sa puri, magayag ng salita ng Diyos? 'Di ba? Sabi ng Panginoon, samantalahin natin yung mga pagkakataon na 'to. Samantalahin natin task na meron tayo. Samantalahin natin kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang ating mga salita para matuto po ang mga tama, 'di ba, tamang salita, matuto tayo ng tamang pakikitungo sa lahat ng tao, mga kapatid, sabi ng Diyos. Kaya nga ang paalala sa atin sa Efeso 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makadulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, Ama. Patuloy kong itinataas sa iyo, Panginoon ko, ang mensaheng ito na tumatak sa puso at isip ng bawat isa. Mag-encourage sa amin na marami pa kami, Panginoon, kailangan gawin. Marami pa kami, Panginoon, kailangan matutunan. Marami pa kami kailangan magpalalim, Panginoon, at ma-share din namin yung kabutihan mo na pinagkakaloob sa amin sa lahat ng oras. Mga testimony na ginagawa mo sa buhay namin na ma-share namin sa ibang tao. Yung good news, Panginoon, na maipahayag po sa mga tao na hindi pumupunta sa church at makita nila ang kabutihan, Panginoon, ng buhay na may buhay na Diyos, Panginoon.
na nagma-manifest sa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katagumpay ng gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ko pong marinig ang mga inspirasyon at wisdom ng aking mga kapatid na mula sa iyo. In Jesus' name. Amen and amen. Back to you po, Ate Rubilin. God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God po sa buhay mo, Sis Beb, sa iyong mensahe.